Natatandaan niyo pa ba yung kantang Bahay Kubo? Sabi nga doon, ang halaman dito ay sari-sari. Pero ngayong araw, hindi tayo pupunta sa kubo, kundi magkakamping tayo sa isang lugar na puno ng sari-saring halaman at kalikasan. Oo, tama yan. Dito lang sa Celas Riverside Camp sa Tanay Rizal. Pero bago kayo magplano ng inyong camping adventures, sigurado muna i-check ang lagay ng panahon. Gamit ang WeCamp, laging updated sa weather forecast. Bisitahin lang ang wecamp.live. At ngayon, available na rin ang WeCamp app for download sa App Store at Play Store. Or i-scan ang QR code na nasa inyong screen. Okay mga ka-camp trip, welcome back sa ating channel. At ngayong araw ay nag-aya si Bossing na mag-camping tayo. Dito lang naman sa Tanay. Dati nadaanan na namin to early this year. Nag-breakfast ride kami ni Bossing. So napagkasunduan naming maghanap ng pagkakampingan. Itong campsite na to is napagtanungan lang namin before. So ngayon lang natin pupuntahan at titignan dahil medyo marami tayong naging schedule na this past few months. So ngayon nagkaroon tayo ng pagkakataon para ma-experience ang campsite na to. So hindi lang tayo magka-camping kasi may i-review rin tayo na bagong budol ni Bossing na tent. Papakita namin sa inyo mamaya. Let's go, diretso na tayo and update namin kayo once na nandun na kami sa campsite. Alright, Di kwento ng ating biyahe. Style Style ng dagat o sa kalsada. Kasama ka palagi. Saan man dali ng trip, tara na't sabayan. Huwag na magpahuli. Red Trip TV, kwento ng ating biyahe. Style adventure para sa lahat. ayun mga camp trip. So, nandito na tayo. Actually, kanina pa, time check, it's 1:30. Ayun, medyo nakipagkwentuhan muna kami ng konti kay Ate Cela. At tinuro niya kami muna kasi ang laki ng pinagbago magmula nung una namin punta rito 8 months ago. Sabi ni Ate Cel nung nakita niya yung video. Nandito tayo ngayon sa Santa Ines, sa Tanay Rizal. And ang pangalan ng campsite na ating pag-stayan ngayon ay Celas Riverside Camp. Hindi kayo maliligaw dito kasi itong Santa Ines, makikita nyo putol yung pinakadulo. So river crossing ngayon after. Ito yung dulo. Hindi dulo ng Santa Ines kasi mahaba ang Santa Ines. So ito yung dulo ng semento ng Santa Ines. Scrap road and then river crossing. So hindi kayo maliligaw kasi parang ito yung pinakadulo ng sementadong daan. And then river crossing. Punta sa kabila. May mga campsite sa kabila eh. Yan. Hindi kayo maliligaw kasi walang signal dito, Globe Smart. However, merong piso wifi dito, so wala kayong magiging problema kung kailangan nyo ng connection or kailangan nyo ng communication para sa inyong mga trabaho or kung kailangan nyo mag-check ng email or something. Dito lang yan sa kabilang tindahan. Mamaya, papakita ko sa inyo. So let's go, mag-ano muna tayo, tayo muna tayo ng tent and then papakita na namin sa inyo and i-review natin ang bagong budol na tent ni Bossing. May bata rito, bata. So tayo na tayo ng tent.
Ay, ano mo na yung upuan? Mga ka-camp trip, meron na namang gear na siguradong magpapagaan ng inyong camping life. Today, i-review natin ang Tumount Tunnel Tent. Isang tent na para sa baguhan man o biyasa. Banal sa bilis sa setup at sa comfort sa loob. Pagdating sa quality, hindi nagtipid si Tumount. Ang tent body ay gawa sa matibay na 40D nylon na may waterproof coating. High quality A7001 aluminum frame rods. Approximately 160 plus 100 plus 160 by 260 by 175 cm ang haba at taas nito. Approximately 64 by 22 by 22 cm kapag ito ay nasa bag. At may bigat lang ito na 5.45 kilograms. Solid, pero portable. Kung sanay ka magtayo ng tent, aba, mas mapapabilis mo pa. In just 10 minutes, may sarili ka ng camping space na ready for adventure. Walang hassle, walang stress. Less than 10 minutes, stop natin. So, less than 10 minutes. Kayang-kaya. Mabilis lang. So, kahit late na kayo dumating ng campsite, mabilis lang itayo. Okay, so mga camp trip, tara, tingnan natin ang loob. Pakita namin ni Bossing sa inyo kung ano itsura sa loob. Let's go! So, ganito siya kataas. Ang height ko is 5'6". So, nakakatayo ka. Tapos, yung kanyang inner tent, ganito ang pagkakadesign niya. Kinakabit lang siya sa mga may specific na kabitan sa bawat gilid nung outer tent. And sa likod niyan, meron ka rin ikakabit na dalawang ganito magkabila para mahatak yung sa likuran. And ganito ang itsura niya sa loob. Meron din pong vent yung ating bedroom. Meron siyang vent na ganyan, bukod po sa paligid niya, no? So, meron din po dito sa kabilang side. So, buksan ni Bossing. Pakita namin sa inyo. So, nandito yung zipper niya sa taas. And, parang siya. So, Yun. triangular yan. So, pwede niyang tiklop. And may vent din pa dun sa gilid. Yan. Kung makikita nyo po, meron pa siyang vent dito na pwedeng pumasok yung hangin. So, mesh po ito. And then, ayun po yung pinaka hangin. Makikita nyo po yan mamaya sa likod pag inikot namin kayo. So, overall, meron siyang vent sa paligid niya. And then, yung pinaka-pinto po niya is zip din siya at meron din siyang mesh. So, up natin siya. Yan. So, may mesh pa rin. May hangin pa rin na papasok sa loob. Halfway lang yung pinaka-tent natin. Inner tent natin yung merong mesh. And then, sa baba, made of a nylon material na siya. So, protected siya in case na mabasa or maanggian ng ulan. Actually, meron pa siya rito opening. Yan. It's an owning door. So, pwedeng nakasara, pwedeng nakabukas, pwedeng ito lang ang buksan niyo. So, mag-airflow lang. Kung malakas ang hangin, papasok lang siya, lalabas dito. So, hindi gagalaw masyado ang tunnel tent. Kasi mag-flow lang yung hangin dito sa loob. Ngayon naman mga camp trip, bubuksan natin tong side
panel or side door ng ating tunnel tent. It's up to you naman kung gusto nyo buksan or saran. Usually, pag mainit, gusto nyo nakabukas, pwede nyo maging awning to. Kung wala kayong pole and then gusto nyo talaga naka-open to, pwede nyo i-roll. Masyado makapal kasi di mo tinanggal yung mesh kanina nakatali. Nakatali. Pero kaya naman. Kasi malambot lang naman yan. So kahit naka-open or naka-close yan. Kasi rubberized naman yung or garterized naman yung pinakasabitan niya. Kaya kahit naka-open or naka-close, ayos lang. So ganyan ang magiging itsura kung gusto niyo lang nakabukas yung side panel nung inyong tunnel tent. So it's either if you want na gustong lagyan ng pole, walang problema kasi additional awning yun. Kung wala naman kayong pole, gusto nyo lang na maluwag or mas mahangin, pwede nyo i-roll and isabit lang dito sa sabitan dito sa may gilid. So ayan, ganyan din sa harap. Pwede nyo i-close kung kunyari matutulog na kayo, baba nyo lang yan and may mga zipper naman and again may Same with the other side. Airflow yan or air vent. Same lang yan dun sa pinaka-kwarto nung ating inner tent. So ito yung niya, airflow niya or vent niya sa gilid. Same din sa Question, kabila. so both side pwedeng pagkabitan ng inner tent? Pwede. Yes, kasi meron po siyang mga hook kung saan nyo pwedeng ilagay yung inner tent nyo. Kung dito sa side na to or dito sa side na to. Sa left Pwede. or sa right. So, parehong magagamit yung side at pareho rin po nabubuksan yung side ng katulad ng ganito. So, yung tent natin provided ni Tomot itong guideline na nandun dito. 4 po yan. Pero the rest po ay wala pong extra guideline. Kayo na po yung magpo-provide. Kasi mostly po ang inclusive lang dun sa package ay itong rod na aluminum rod and itong ating 4D na nylon na material and itong mga strap na mag-hold dun sa mga rod natin. And I believe wala siyang kasama na pole. So kayo na po yung magpo-provide ng pole. So siguro kaya siya very lightweight na i-carry kasi ang pagkakalam ko po sa na-research natin ay nasa 5.45 kilograms lang po siya. So very magaan para sa mga moto camper katulad natin. So yun po, maluwag siya, okay siya. Titest din natin siya kung magiging okay siya pagka umulan. Sa ngayon po merong pag-ambon dito sa Tanay. So check natin kung magtatagal sa magdamag na to ay uulan siya. So hopefully, matest natin siya kasama si Bossing. So ayan mga camp trip. So yan ang kabuuan ng Tomount moto tent or tunnel tent na ating gamit ngayon. Hindi yan Wala sponsor. siyang kasamang undersheet. So pero yung inner tent, meron ng sheet or isang buong sheet na yan. Pero syempre, kailangan nyo pa rin ng undersheet in case na mabato or baka mabutas yung loob. So, kailangan pa rin. Ayan mga ka-camp trip, nailibot na namin kayo ni Bossing sa ating bagong moto tent or tunnel tent from Tomount. Kung gusto nyo bumili, ilalagay natin ang link sa ating description. So, check that out. Kung gusto nyo i-level up ang camping experience nyo, promise, the Tomount Tunnel Tent is a game changer. Madali, matibay, spacious, at super flexible sa kahit anong setup. Check it out and experience camping the Tomount way. Okay mga ka-camp trip, so magluluto na tayo at ang gagamitin natin ay ang binili namin na Awada cook set.
Papakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura niya. Matagal ng pangarap ni Bossing to eh. So, meron siyang tong na na-adjust siya. Very ano kasi to, compact. So, talagang kasya sa kung camper kayo, kailangan nyo talaga ng mga compact size na mga gamit yan. Tong. And then, meron pang yan, spatula. So, ginaganyan lang siya. Ataas mo para bumalik. Tapos, tutupin mo lang. So, ganyan nakaliit yan. Compact size. And then, parang sandok siya. So, kung may sabaw, since may sabaw tayo, gagamitin natin to panluto. Sandok. Ano siya eh, rubberized na material siya na hard plastic. So, hindi masusunog ka. This one, ito kung gusto nyo magpasta ng spaghetti or kung may pansit canton kayo, ito, pwede. Pansalok nyo. And then, mga noodles lang makukuha. So, parang pang-gray na rin. And of course, ito pa ang gustong-gusto ni Bossing, ang spoon and fork ng Awada. Dahil compact din siya. Katulad ng mga cook set. So, ayan. Ganun lang din. Dito pe. So, compact na compact at magaan. And yung quality niya is matibay. So, ayan. Ito ang gagamitin natin ngayon sa ating pagluluto at pagkain mamaya. So, start na tayong magluto. At gutom na si Boss. Ciao! Iba talaga ang dating kapag sa campsite ka, nagluluto. Simple dish lang to. Pero dahil sa ambience ng bundok, nagiging 5-star ang sarap. Ngayon, gagawa tayo ng pinamatisang tilapia, isang klasikong putahe na swak sa malamig na hangin dito sa kabundukan. Habang nagiinit ng kawali, ihalo natin ang sibuyas at kamatis. Ayan o, ang bango. Parang instant aromatherapy sa mga pagod na katawan. Pagpasok ng tilapia, naririnig mo yung tunog ng pag-simmer. Parang soundtrack na adventure natin. Hintayin lang natin lumambot ang kamatis at maglabas ng natural na katas. Tapos, konting timpla lang. Boom! Comfort food na perfect sa outdoor vibes. At habang niluluto natin to, mapapaisip ka talaga. Ang simple ng sangkap, pero ang rich ng experience. Sa camping, hindi kailangan bongga. Minsan, sapat lang mainit na sabaw, sariwang hangin, at magandang tanawin. Kaya tara, tikman na natin ang kinamatisang tilapia. Fresh, simple, at swak na swak sa camping adventure. Pagkatapos ng masarap na hapunan, hindi pa kami nagpahinga. Sabi nga nila, kapag nasa tabing ilog ka, sayang ang gabi kung hindi mo susulitin. Kaya eto, sumubo kami magsilo ng talangka. Yun mga camp trips. So, sabi ni Ate Sil kasi kanina, pagdating ng mga gabi or dumilim na, naglalabasan yung mga talangka. So, tatry natin manghuli. And time check, it's 9:30 ng gabi. So, check natin. Tatry lang naman natin, syempre. Minsan lang tayong nandito. So, let's go! So, kasama natin si Bossing. Medyo may umambon-ambon, konti. So, ayan, sabi ni Ate Sel, ito na yung tawid ilog eh. Tawid ilog na yan. So, sabi ni Ate Sel, sa mga gilid lang daw. Lamig ng tubig. Ay, may mga rito, may mga nagsisilo na rin or hahanap na rin ng mga talangka, bandaron yan. Mga nakailaw yan.
Mahirap kasi hanapin pag ano, masyadong mano yung alon. Ayun, 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 ayun. Ayun, 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 ayun. Yan. Oh. Ayan. Ayun. Hindi natin. Kagating ka na. Sorry, hindi ka namin nilutuin. Sorry. Ay, ako, natakot ako. Baka mangagat. Oo, manipit. Manipit. Pero ano naman, hindi naman man. So, ayan, yan yung mga inuuli. Ayan. Nice one. Meron pa yan. Sa mga gilid-gilid lang eh. Wait. Ilapit mo na ako sa banda yung bye-bye. Ayun, mga kakamtrip pa. Nakabalik na kami galing sa Ilog. ilog. Tumingin-tingin ng ano, talangka. So, may nakita na tayo. May nakita tayo dalawa. Hindi na namin kinuha kasi, syempre, Nakakaawa. nakakaawa, tsaka syempre, nakakatakot mamaya manipit eh. Hindi natin alam kung paano hulihin. So ngayon, medyo malamig dito. According nga kay Wecamp is 21 degrees Celsius. Ngayon. So, si Ate Sel, may nakahanda siyang ano rito eh, bonfire. So, tinanong niya kami kung ask niya na lang daw siya kung bubuksan na ba o hindi. Pero syempre, nakakahiya naman. So, kami na magbubukas. Binigyan And, naman kami ng permiso. may permiso naman kami kay Pero Ate kung Sel. kayo po yung nandito at gusto niyo magpa-bonfire, syempre, ask always ng permiso dun sa owner. Okay, so mga camp trick. Ito yung bonfire area. Yan. Tapos, pagdating namin dito kanina, is nakaganyan na yan. So, siguro, every time na may magkakamp na, siguro ready to, ano na, kung gustong mag-bonfire, pwede na buksan. Pero, tatry natin na. Kasi, sa loob daw nito, is may parang bao para bumingas na kaagad. Ayan. So, try natin. Kasi medyo umambong kanina, tsaka malakas yung ulan, kaya hindi namin na buksan. First time mo ito gagawin. First time. Sana mapaapoy namin mo. Mapahiya tayo. Kita mo ba? Uy, tagumpay. Hindi pa. Hindi pa sure. Hindi pa sure. Hindi ka sure. So, yung ginamit palang ano, mga camp trip, mga kahoy dito ni Ate Sel is parang ipil yata or yung iba raw is parang mga tira ng sampalok, mga twigs, maliliit. And it's good kasi po makakatanggal yung mga lamok-lamok. Oo, mga niknik. Though, dito wala namang ganun niknik, lamok. Pero yung mga lumilipad-lipad na kulisap meron. Siyempre, gano'n naman usually sa mga campsites. Lalo na pag madamo, mailog. Kaya kanina mo pa yung pinigihan. Okay, so tagumpay naman tayo. Tagumpay naman ang ating ginawa, ang bonfire. So, ang kinagandaan dito yung mga bato sa paligid. Pwede kayong umupo habang nag-bonfire or Kaya wala tayong marshmallow. nagma-marshmallow something. So, ayan. Alam nyo guys, solo lang namin sa campsite. Airline dito. Medyo maambon ngayon, pero ayos lang, hindi naman ganun kalakas. Tsaka ang sarap nung nung init nung apoy. Kanina kasi nga, lamig. And sabi ni Ate Sel, maya-maya pang mga pag umano na yung umaga, mas malamig pa raw. Ano na yun, 10 PM na. Sarap dito magkape habang Kasi kaya, masarap mag-interview. Nag-report na
Red Deep. Red Chip Talks. Antayin niyo po yun. So, meron pa suggest sa amin. Gusto ni Mama Ray. Shout out Mama Ray. So, kapag meron tayong nakasama sa campsite, so, opportunity natin ma-interview ka. Tsaka comment lang kayo kung sinong gusto nyong una nating itampok. Actually, pangalawa kasi una natin si Don Ramon eh. Shout out Don Ramon. Dapat doon pangalawa si Papa Ray eh. Pero medyo napahaba na usapan. So, yan. Comment lang kayo kung sino yung gusto nyong camping vlogger na mga idols nyo. Ang gusto nyong interview natin. Tsaka kung anong tanong nyo, ilagay nyo dyan. Itatanong natin sa kanila. So anyway, enjoy muna natin ang ating campfire fire. Bonfire. Kado, Korbadahan. Engine brake tayo. Napakaganda ng tanawin. Oh, dito is Manila. Birch Lake. Wala na yung isang... Ang Celes Riverside Camp ay isang campsite na matatagpuan sa Tanay Rizal. Perfect tong getaway mula Metro Manila para tumakas ng konti sa city life. Isa itong barebone campsite na ang ibig sabihin ay simple at natural. Pwede ka mag-tent pitch at mag-camp out under the stars. Swak na swak sa barkada o pamilya. 200 pesos per head ang tent pitching kung day tour. 400 pesos per head naman kung overnight. Kung wala ka naman tent, walang problema. Pwede ka mag-rent ng kubo na good for 8 packs. Sa kompletong detalye ng prices at other needs, mag-message lang sa kanilang Facebook page. Yung mga camp trip, so ito yung CR nila. Ito yung nagustuhan ko rito nung unang punta namin ni Bossing dito eh. Pakita ko sa inyo. So syempre, remove your shoes kasi nakayang pumasok kasi linis eh, ang ganda. So tingnan natin. May mga tsinelas naman dyan. Pwede nyong gamitin. Kasi ito pang pambanyo talaga yan. Pasok tayo. So, ayan ang CR nila. Diba? Linis. Linis ang CR nila. And, solar yung gamit nilang ilaw. Tapos, dito lang naman yung remote sa gilid ng pinto. At ayan ang CR nila. Linis. May salamin pa. May sabitan. O sa wali. Presko. Yung gilid nila. So, ganda details. Tapos mabango. Ayan. May pabango. And then, tubig. Yung tubig nila rito is poso. Mag-iigib na lang kayo. Hindi naman kalayuan yung poso nila rito. So, ayun yung CR nila. Saan natin? Okay, so 4 yan. Hindi kayo mawawalan. 4 na CR. Ang linis yan. Disiplinado sila rito. So, yung mga basura nyo, may mga trash can dito. Ayaw kasi nila na makalat. Which is, kahit sino naman, is ayaw na makalat. May mga basurahan para masegregate yung mga basura para hindi sila mahirapan. Pakita ko muna sa inyo yung lababo. So, meron sila ritong 4 na lababo. And, bagong gawa pa yan. Linis. Tsaka, yung ginagamit nila is tubig ulan. Malinis naman yan. Walang problema.
Na may tindahan sila rito. So kung may kailangan kayo dilata, mga seasoning, mineral water, ang ganda. Buko yan. Ang ganda nung tindahan nila rito kasi recycled. Mga plastic bottles, ginawa nilang dingding. Pwede ka tumambay dito. Or kung gusto mo duyan. So may mga duyan doon. Ay, nagpakuha tayo kay Kuya. Yung gusto nyo kung magka-camp kayo rito, pwede naman kayo magpakuha kay, pasabi lang kayo kay Ate Sel. 3 100 sa buko. Sarap to kasi fresh na fresh, makikita mo pinipita saan? Sa puno mismo. Siyempre, sana yan si Kuya. Paatras nga dapat yan eh. Patiwarek na Kuya. Alam mo, imagine mo yun, diretso yan. Okay, kung pahalang. Ang galing. May lahing Spider-Man ka, kuya. Buti siya. Sako, sako. Pasako. Paano Kanan mo. matatimingan ni kuya? Teka lang. Ayun, mabilis. Iya. Malambot naman yung lupa Pinakuha eh. ko pa ng sako. Hindi ko pa nilagay dito. Sabahin pa lang kita ng sako. Iinumin mo din yan, kuya. Wow! Ay, alam ko, ito lang po. Sapat na po ito. Kuya, salamat. Kasi dito talagang ginaganyan lang. Basta bibiyakin, gagawa ng kasara. Iba po ang lasa, no? Matamis siya eh. Matamis. Kaysa yung sa syudad na nalalaw kasi naarawan na eh. Stock na po. Kahit nung umakyat po ako ng Batangas, ganito kami. Sa daan. Kaya makakamtot kain tayo ng buko. Naubos na namin yung juice. So pinabiyak na lang namin. At kainin namin yung laman. Teka naman, kuya nyo ka. Lambot nung Bakit hindi ako makilala? laman niya. So again, kung magka-camp kayo rito sa Ate Sel, pwede kayo mag-request ng buko 3 for 100. Yeah, sila na yung magbibiak. Ang sarap. Fresh buko. Sila na yung kukuha. Depende kung gusto nyo ma-experience sa maket ng buko or ng buko. Puno ng Yes. buko. Sobrang thank you po kay Ma'am Sel at kay Sir Al. Na-experience namin yung ganito. So, sana lahat din kayo matry nyo to. At super probinsya vibes dito kay Ate Sel. Napakabait po nilang mag-asawa. At ganun din po yung lahat ng mga staff nila dito. So, okay na okay po yung mga kasama nila dito at sila din po. Maraming salamat uli Ate Sel at Sir Al ng Selas Riverside Camp. Thank you po. Kain tayo. Salamat sa payong. Ate Sel. Nagamit namin yan. Pagkatapos natin mabusog sa sariwang buko, tara! Sunod naman nating adventure, ang pamimitas ng mga gulay. Fresh na fresh. Straight from the farm. Kano tayo? Mimitas tayo ng mga gulay. Experience natin yung parang nasa tayo talaga. Probinsya. Bukid. Probinsya talaga. Ah. So, pinayagan po tayo ni Ma'am Sela. Thank you po uli. Na makapagpitas ng ilan sa mga pananim nila dito. So, kahit sino po na magka-camp dito ay pwede po na mamitas at experience yung ganito. Basta available po yung mga halaman or mga gulay. Basta may mga may mga bunga na. Oo. Pwede na kunin yun. Yun po ay meron pong charge depende po sa dami, bigat ng inyong kukunin prutas o gulay. Pero hindi naman ganun kamahal. Kasi Oo, sabi ni Ate Sel, mura lang daw ang kanilang mga pananim dito, mga gulay. Which is ito po ay may mga umaangkat din po sa kanila at yung iba ay po ay dinadala nga sa bayan. Sa mga palengke. So, experience natin ang pagmitas
Tulad neto, Saluyot. familiar po kayo? Ay, saluyot. Sigarilyas. Sigarilyas. Masarap po itong gataan. So, in-advise po sa amin na gumamit ng scissor para hindi maapektuhan din yung mga ibang halaman. Meron po kasing isang halaman dito na lang, katulad ng, as I remember, sitaw ata. Hindi siya pwedeng sitaw kagi beans. Beans na Yeah. dapat hindi siya. Okay, so nakakuha na po siya. So, hindi naman tayo may malabis. So, yung... Wow, ang laki! Okay pa kaya to? Disclaimer, hindi ko po alam kung tama itong mga napipitas ko. Kung okay siya. Kung ba okay, iyon. Hindi ko rin alam eh. Siguro pag maano na mahahaba na. Pwede na yun. Pwede na, oo. Siguro nga, hinog na siya. Ay, ready to harvest na. Tulad nito, hindi ko alam kung saan ko siya puputulin. Kasi medyo malaki na siya. Nakapilipit na siya. Wow! Diba? Meron na tayong gugulayin. Okay na to. Nahiya po kung humingi lang na dahil. So, ay, sapat na. Okay na to, boss. Ayos na yan. Itong file na to ay puros ng sigaritas. Ay, kaway tayo. May, Patola. Natola. Yan, masakit yan. Sa akin siya. So, ito si mga staff. Kuha na tayo. Marami na rin kapag Oo. Isang lutuan na eh. paano ko malalaman pag fit ko ko. Mahaba na. Sa baby pa to. So, ay kahit yan. Sorry, at ako hindi. Provinciana. Ito, Ayan, pwede na yan. Wow! First time na mag-harvest. Ano to? Native. May mga ganito. Uy, masarap tong panggisa. Yung gata. Gata. Gising-gising. Ito. Kung kayo po, kinikilo to pag meron kayong kung meron po kayong napiling mga gulay o Thank you, Ate Sel. na-harvest, syempre may bayad po yan, hindi po yan libre. At ito po ay kinikilo naman sa murang halaga. So, again, sobrang niyang mai-enjoy. Feeling ko ako'y Farmer. oo. Tapos ganito po tsura ko. Ay, makakapagsinigang na ako. O, Ito ito pa, mas Ma. mahaba na to, okay na to. Ito. Sana po hindi ka nadadamit ng halaman na tama yung pagkakakat ko. Saan po? Ayun. Ayun. At saka yan pa isa. Uy, magkano na rin yan na? Oo. Santali eh. Na. 10 piso na yan. 20? 20. Oo. Bago pa siya mapakinabangan ng mga insekto ay kasi na natin. Napakalaking bagay niyan. Wow! Itong file pa lang po yung nakuha ko. Ang dami ko na nakuha. Okay na to sa isang lutuan. Ang dami na yan. O, ika. Kasi natin to. Gawin natin. Marami pa po dito. Yan. Marami pa. Meron sa isang bunga. Ay, Tatlo. Dalawa. dalawa. Ganyan. Oh, galing. Actually, nangyayala po akong chinela. Hindi naman. Yan, may ano pa sila rito. Ano yan? Tawag doon? Kalabasa. Oo. Yung kalabasa, ano pa nila. Para na yan, may bulaklak. Ingatan huwag maapakan.
Sapat na siguro to. Dami na yan. Dami Oo. naman. Nakakahiya naman. So, huli ka na. Ah, Thank you again, Ate Sela and Sir Ai. Para kami na malente. Okra, pero wala pang sibol. So in time, magkakaroon na. Ito pa rin po yung parte nung sa sitaw. Ay, hindi, beans na to. So yun po, ayan. Siguro pag mga ganito na, yan na yun. Ito, medyo sensitive ka, kailanganan natin talaga ng gunting. Although tong iba, hindi naman. Pero dito sabi ni Ate Sel, ay kakailanganin niyo siyang guntingin kasi baka mabali. Meron pa siyang bunga. So dapat ikuntingin niyo po. So, yes, ang mahal ng gulay. Meron na akong isa. Piso na yan. Galing, meron pa po silang mga binhi, oh. So, ito medyo maliit pa to. So, tingnan natin yung medyo pwede na. Pwede na ba to? Ah, pwede. Ito. Yan. Pwede na to. Ito wala namang bulaklak. So, pwede na natin itong kunin. Iniingatan lang natin na wag ano yung bulaklak ma-damage kasi magiging bunga din siya. Uy, masarap na to. Panggisan nyo na yan. Gisang beans na may giniling. Minsan ganyan ginagawa ko. Masarap. Ito. So, makikita nyo naman kung okay na siya kasi pwede na siyang i-harvest kasi syempre, medyo yung size niya, medyo malaki na. Matatansyan nyo naman kapag namamalengke kayo, diba? Makikita nyo yung regular size ng mga Baguio beans. Yan. Diba, natutunan ko kay Ate Sela. Feeling ano ako ngayon. Farmers, nakakatuwa. Sobra, thank you sa pag-experience ng ganito. Nakakatuwa. Alam nyo, pag ganito na experience nyo to, tulad na ano, mapapaisip ka na lang na parang ang sarap talagang magkaroon ng ganitong lupa at merong kang mga pananim na nagagamit mo rin, 'di ba? Katulad ng mga gulay, hindi mo na kailangan pumunta sa palengke para makabili ng mga ganitong pangangailangan sa bahay. Napakalaking tulong. Napakalaking tipid mo. Oo. Pahalang naman. So, lalo ngayon, sobrang mahal po ng gulay. So, pinagpala. Ha? Opo. Yes, oo. Pero ano pa, pinapalago. Nakatutuwa talaga, nakakatuwa. Alam niyo po, kasi ako hindi naman laking probinsya. So, hindi ko po na-experience yung ganito. Ingit ako Sarap pala mga ganito. Masarap na meron kang may sariling bahay kubo. At halaman doon ay sari-sari. Maliliit pa to. Ayan. So, patatabain muna natin sila. Pag mamaturin muna natin sila bago natin sila pitasin. Nagiging maingat ako kasi nakakahiya naman po, no? Na masira ako yung mga ibang bunga dahil sa mali kong pagpitas. Ito mukhang na to, ma-adult na siya. Alam niyo ba paano ko rin nalaman, Kasi yung texture na siguro ng gulay. Baby pa to. Pwede na to. Ito. Yes! Actually, may mga kamatis din sila dito. Kaso nga lang, nasira ng bagyo. Kaya medyo nabansot ata. At saka yung iba nawala. Nasira yung pananim. So yung iba, mga hilaw pa, na ganyan kaliliit. Pupuntahan naman natin ngayon mga camp trip yung isang property nila Ate Sel, no?
Ito yung pwede kang side trip pwede kang sumide trip dito. Akit tayo ng bundok. Sasamahan natin si Kuya, yung trabahador nila Ate Sel. May kukunin sila ron. So, isasabay na rin tayo ni Kuya para makita natin yung lugar. Let's go. Dito sa Celos Riverside Camp, hindi lang paliligo sa malinaw na ilog o pamimitas ng sari-saring gulay at prutas ang pwede mong gawin. May kalabaw, mga camp trip. Ang pangalan daw niya ay Frida. Kung trip mo naman ang mas matinding hamon, abay pwede kang mag-akit bundok. Kaya mula river chill hanggang mountain trail, kompleto ang adventure dito. Okay, so nandito tayo sa paanan ng bundok. So, papakita ko sa inyo kung gaano kataas. Ako nabanggit sa amin ko ni Ate Sela na kung na kami pumunta dito. Kaso nga lang. Mani na to over. Pako, pwede tayo? Pako? Dito. Hindi. Ano lang? Kapakawig lang. Oo, kamukha lang. Paano ko malalaman kung kakaiba nila? Yung talbos ko na. Mas iba. Medyo mataas na tayo mga camp trip. Oo, kasi ano lang din. Yung mga camp trip, so ang tataas lang ng mga talahib. Gumagawa lang ng daan si tatay na para madaanan natin. At kukuha pala si tatay ng saging daw. Titignan natin. Tutulungan natin si tatay na magbuhat ng saging. And sabi ni tatay, wala naman daw ahas dito. So, safe si bossing dahil takot sa ahas yan. Kahit sa bulate. Alam niyo po, parang mas mataas pa nga inakit natin sa Batangas dito. Dalawang bundok yung inakit natin sa Batangas. Ang pinakatuktok po, magugulat ka kasi may mga kabahayan po. Tapos, ang transportasyon nila, kabayo. Ito yung kukunin ni tatay saging. Yes. Ato tay, latundan. 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 Sabi ko, latundan. Sarap yan pag nainog. Tamis. Sige lang po. Sige lang tayo. Tutubo naman kagad yung saging. Kaya mga camp trip, so nandito na tayo sa pinakadulo ng property nila Ate Sel. Hindi ko na nabilang yung steps kasi nasira-sira na yung mga hagdan. And then masyadong mataas na yung mga talahib. So naggawa na lang ng daan si tatay. So itong part na to ng bundok ay may gagawin daw sila Ate Sel dito para maging attraction din kasi ang harap nito or ang tapat nito is mga kabundukan na part na ng kabundukan ng Sierra Madre. So ayan, makikita nyo. Nakakuha na si tatay ng saging. Tulungan na natin siyang buhatin yon pababa. Yun, dito tayo sa baba mga camp trip. At balik na tayo ng campsite para kumain. And then, ligo ng konti. Mamaya, magbe-break up na tayo. Balikan namin kayo. Update namin kayo. Pakita ko muna sa inyo si Frida. Bye! Tulad din sa kalabaw din umiiwan. Bait ito. Hi! Nalaman niya natin ito. Kahit naman ako ay. Wow! Kamusta
Basta ka. Matagal sila din nakakapunta rito. Ay. Pipicturan sa akin. Para ma-check nyo, no? Yun po. Paano ang tubig niya? Yun po. Pupunta siya doon. Dadalhin niya doon. Paano malalaman na kung ano siya? Ang laki. Mamayang hapon. May oras siya po, no? Halatang alaga, tignan mo ang katawan. Oo. Wala kang ginagawa eh. Sa susunod na linggo, mag-aararo na yan. Bye-bye. Babae. Oo. Oh, Frida nga pala. So, ayan. Si Frida. Bye-bye. Ang mabait na kalabaw. I-update namin kayo mamaya, mga ka-camp trip. Kami papunta ng campsite ulit. Ayun, mga camp trip ko. Nakapag-lunch na tayo. Lunch na tayo mamaya. Pero, didikit muna tayo ng sticker tilapia kasi nagbigay kami ng mga suggestions sa kanya. And then, siyempre nabanggit namin na usually mga kakam na do hindi nag-vlog pero may sticker, naglalagay sila. So, napagbigyan tayo ni Ate Sel na mag-ticket and tayo ang kauna-unahang magbibigay. Tamahan. Mga camp trip, so first, kauna-unahan tayo magdidikit dito sa wall nila Ate Sel, dito sa Celas Riverside Camp. So, pagbigyan yung request natin na magdikit ng sticker, kauna-unahan tayo. Siyempre, maraming susunod niya. Ayan, maraming salamat sa Kalos, sa PH San Mateo, kay Ma'am Jinky and Sir Lawrence sa aming jersey. Pangalawang jersey na to na pinagawa natin kay Kalos. Maraming salamat sa inyo and maraming salamat Boya sa suporta at pagtatagilig sa amin at pagtitiwala sa binigay sa ating Boya Mini Wireless Microphone. Gagamitin natin to sa ating mga susunod na camping adventure. Okay mga camp trip, so nakapag-impake na tayo, nakapag-dikit na tayo ng stickers, kauna ng stickers. Salamat sa inyo Ate Sel, salamat sa inyo Kuya Al na nag-accommodate sa amin. Sobrang thankful kami dahil naramdaman namin yung pag-welcome niya sa amin. After 8 months, ngayon lang kami nakapunta ulit dito. And sobrang thankful kami. For sure, babalik kami kasi gusto namin yung magpahinga lang. At marami pang event na nakakaabang dito sa inyo. Dito pong campsite, hindi namin na-feel na parang iba kami. So parang extended family kami nila, Parang. sir. Ano, Hindi parang talagang ang sarap ng pakiramdam, sobrang sarap sa pakiramdam. na-appreciate namin yun at naramdaman yung probinsya vibes. So, abangan niyo po yung mga details ng lugar. Simple pero masaya, yun naman ang mahalaga sa atin. Makapagpahinga kasama ng mga mahal natin sa buhay at sa mga bagong kaibigan at kakilala. Maraming salamat sa mga nag-assist sa amin, sa mga buko at nag-guide sa amin papunta doon sa taas ng bundok. Kay Kuya Kiko, kay Tatay Boy, and Kuya Sedi. Sana tama. Sana. Maraming salamat po sa inyong lahat at kay Sir and Ma'am dito sa Ceres Salamat. Riverside Camp. Maraming salamat po sa inyo. At sa susunod, Okay, sa mga camp trip, maraming salamat sa mga nakaabot dito, sa panonood nyo, sa suporta nyo, sa walang sawang panonood. Sana suportahan nyo kami lagi sa aming camping adventure dito lang sa Red Trip TV. Kasama si Bossing. Maraming salamat sa inyo. Red Trip TV, kwento ng ating biyahe.